sa book of Genesis, chapter 3, verse 6. And then, pagkatapos po natin basahin yan, lulundag tayo sa Matthew, chapter 22, hanggang 23. Naulit ko, Genesis, chapter 3, verse 6. Yan po yung una nating babasahin, and then lulundag tayo sa book of Matthew, chapter 6, verse 22, hanggang 23. Nandiyan na po kayo? Okay. Basahin ko na po yung verse 6 ng chapter 3 ng Genesis. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Lundag na po tayo sa book of Matthew. Sabi po rito sa verse 22, the light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. 23. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita, maaari na ho kayong makaupo. Dito ho sa book of Matthew, chapter 6, verse 22 hanggang 23. Ang nagsasalita ho dito ay walang iba kundi ang ating tagapagligtas, ang Panginoon natin, Jesus Christ. At dito po sa chapter 6 na to, particularly sa dalawang verses na ating binasa, nakapaloob po yung tinatawag na parte na mas kilala sa tawag na sermon doon sa may mount. Kung pamilyar po kayo dyan. And I believe, pamilyar yung marami sa atin, lalo na yung mga datihan na Kristiyano na at medyo may katagalan na po sa pananampalataya. So ito po yung moment na kung saan ang Panginoong Yesus, siya po ay napapalibutan ng isang large crowd doon sa may Galilee. So, silipin natin ng konti yung context o yung tinatawag na literal na nilalaman ng mga passages na ito. So, it sits between Jesus' teaching of storing treasures in heaven kaysa mag-store ng riches o treasures dito sa lupa. Yun po yung nakapalagay doon sa verse 19 hanggang 21. So dito rin po, sa chapter na to at panahon na to, nagbigay po ang Lord Jesus Christ natin ng warning doon sa verse 24 na kung saan you cannot serve God and money. Binanggit po yung Diyos-Diyosa ng salapi o money nung panahon na yon. Sino? Si Mammon. So, dito po lahat nangyari yun. So, ang Lord Jesus Christ ay gumamit po siya ng simple pero pang everyday na mga familiar na illustrations para mas maunawaan po siya ng kanyang mga tagasunod at the same time, tagapakinig niya nung panahon na yon. Katulad na lamang po nung binanggit dito sa mga talatang ito na ating binasa sa 22 hanggang 23. Gumamit siya ng eye o mata. At ayon ho sa Lord Jesus Christ, ang mata o ang eye ay katulad daw po ng isang lampara. Kaya nga ho, tinawag niya to na lamp of the body. Which means, it is something that gives light and guides the whole person. Kaya nga ho, makakarinig tayo ng mga salitaan sa mundong ito, di ba? Ang mata daw ay ang window ng kaluluwa, which is, pag tinignan po natin sa engineering, ang window, maliban po sa, ito ay may kinalaman sa hangin na pumapasok at lumalabas, ang window po ay nilalagay din po para maging maaliwalas yung loob ng bahay. Liwanag. Okay? So, naalam naman nating lahat na ito ay totoo. Kasi once na ang isang bahay ay walang bintana, ay napakadilim mo nun.
Kahit nga lang yung solo na kwarto mo, ang dilim nun. At hindi ho maganda sa kalusugan yun. Nakukuha nyo, meron hong mga pag-aaral na kapag ang kwarto daw ay walang bintana o lagi nakasarado yung bintana, kahit matulog ka pa ng tama sa oras, pag gumising ka ang pakiramdam mo, hindi nakapagpahinga ng maayos yung katawan mo. Tsaka mahirap po yun kasi yung nilabas mo sa katawan mo na yung carbon dioxide, dapat hindi mo nasisinghot mo ulit. Hindi po maganda sa kalusugan natin yan. Amen? So, tingnan nyo po, ganun din sa mata. Kapag pinikit mo yung mata mo, hindi yun makakatulong sa'yo. Lalo kung pinanganak ka naman na merong paningin. Mangangapa ka niyan sa kadiliman. So meaning, ang ating tagapagligtas sa mga sandaling ito, sa mga talatang ito ay nagtuturo siya na ano? What we choose to see regularly shapes our hearts, minds, and even the direction of our lives. Yun po ang pinaka makita nating binibigyan ng diin ng Panginoon dito. Kung ano man po yung ating pinipili o napili na tignan. Okay? Kung ano man po yung ating pinipili, napili, na regular na tignan o bigyan ng ating pansin, ilagay natin yung mga mata natin, yan po ang mag-shape o hubog ng ating mga puso, isipan, at maging ng ating buhay at direksyon nito. Kaya hindi po tayo dapat kung ano yung nasa harapan natin, nood lang tayong nanonood. Lalo na ngayon sa ating modernong panahon, bombarded tayo ng ganyan. Sa Facebook lang pauulanan ka ng reels na hindi mo namang gustong panoorin. Pero dahil patay ang oras, napapa-scroll ka at napapa-tutok ka. Pero nagbigay po ng warning ang Panginoon sa atin. So, these verses explains that our focus and desires determine whether our lives are filled with spiritual life or spiritual darkness. Kung ang Christian life natin ay nakapako sa liwanag, ibig sabihin malapit yan sa banal na Diyos. Ngayon, kung punong-puno naman ang kadiliman, isa lang ko ang ibig sabihin yan. Hindi po inosente na nandyan ka at lalong hindi yan aksidente. Meron kang nilapagan ng iyong mata na hindi dapat. Kaya ngayon, nangangapa ka sa dilim, ligaw ka, at walang direksyon. Nagkakaintindihan po tayo. Akala ko ba kapag naligtas na, meron ng direksyon? Meron na. Pero meron kong mga ligtas na inililigaw ang mga sarili nila. Alam natin yung direksyon. Pag namatay ang kaluluwa ng isang ligtas, sa langit pupunta. Nga lang, wala ka pa sa langit. Andito ka pa sa lupa. At gagawin lahat ni Satanas, parang isang tunay na anak ng liwanag ay maging malaimpyerno sa kadiliman ang buhay niya. So, ito po ang pag-aaralan natin ngayon. Gusto ko pong i-preach sa inyo ang mensaheng pinamagatang, downfall starts with what you see. Downfall starts with what you see. Ang kabagsakan ay nagsisimula sa kung ano ang iyong nakikita o tinitignan. Number 1. Balik po tayo sa Genesis chapter 3 verse 6. Ano hong nakalagay? And the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise. She took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Pansinin po natin yung unang linya, at siyan po ang magiging point number 1 natin. When the woman saw. Yun po yung point number 1 natin. When the woman saw. Yung word po dyan na saw,
Past tense ng word na see. Hindi po yan yung casual na saw o yung passive lang na sighting o pagtingin lang. Ibig sabihin, pag sinabing passive sight lang, yung simpleng nakita mo lang yung isang bagay, para bagang everyday nadadaanan mo lang. Parte siya ng route mo. It so happen, nandun siya, kaya nakikita mo. Okay? Tipong, pagpapasok ka, uuwi ka sa bahay nyo, napapatingin ka doon. Nakakahabol? Amen. Kasi, yun talaga ay nadadaanan mo. Pero yung saw na word po dito ay hindi po passive. Yung word na saw po dyan ay, ibig sabihin is, to learn about. Ibig sabihin, matutunan mo. O sinadya mong may matutunan. To observe. Ibig sabihin, pag sinabing to observe, talagang binibigyan mo yun ng atensyon. Sa Tagalog, inoobserbahan mo talaga yung details. Okay? To find out, may gusto kang malaman. Nakakahabol? So, nadidistinguish mo yung mga bagay na may kinalaman dito sa tinititigan mo, binibigyan mo ng tutok. Which means, nagbibigay ka ng attention sa bagay na yon. So, makikita ko natin, ang ini-imply po nito, malaking possibility na intentional po itong binabalik-balikan ni Eve. Hindi lang to basta nadaanan niya. Dinadaan-daanan niya talaga. Sinasadya niya. Eve looked closely at the tree. Hindi para titigan ng wala lang. Inaral niya ito. Inalam niya ang qualities ng forbidden tree na to at forbidden fruit na narito. At talagang carefully inassess niya yung sarili niya habang tinitignan niya ang punong kahoy na ito. So dito po natin makikita yung reality, or should I say yung core pattern, na may malaking bahagi yung tinututukan mo everyday, yung lagi mong pinapanood, yung lagi mong tinitignan, meron po yang core pattern sa buhay ng isang tao. So, ibig sabihin ng core pattern na sinasabi ko, totoo yung sinabi ng Lord Jesus Christ. What enters through a person's eyes will shape his heart. At yung po rin yung mag-feel sa kanyang mind. Nakukuha niyo ho? Kasi ang seeing is the first step doon sa tinatawag na chain. Tungo sa kabagsakan. Una muna, you see, then you think, then you desire, and then you act. Kaya nakakatakot po ito ha. So lahat po ng inilalapag ni Satanas sa atin na entertainment, hindi yan nagtatapos na entertaining. Hindi aksidente yung laman at laging takbo at andar ng isipan mo. Meron kang napanood. Pag sinabi mo, hindi, ako lang nakaisip nito, sinungaling ka, meron ka napanood. Kaya nga wala akong original. Kasi meron kang kinopya, meron kang napanood. Hindi po ligaw na damo, na bigla na lang tumubo, yan sa thought life mo. Nakukuha nyo? So, hindi rin ho aksidente yan. Yung mga pinagnanasaan mo, na hindi dapat nandyan sa Christian life mo at sa Christian life ko, hindi po yan aksidente na parang kabute. Na tumubo yung desire mo na yan, dyan sa tabi ng puso mo at isip mo. Na ngayon, nagbibida-bidahan sa Christian life natin. Hindi po. Kaya walang aksyon at wala rin pong katwiran, tayong maikakatwiran o palusot. Ang gusto ko pong sabihin,
Hindi na po natin pwedeng sabihin na kapag tayo ay gumawa ng kasalanan, yun ay isang pagkakamali lang. Hindi po yun pagkakamali lang. Kaya wala tayong kasalanang gagawin o ilalagay sa aksyon na inosente. Lahat po yan sadya. Kasi meron kang pinanood. Meron kang araw-araw, gabi-gabi na binabalik-balikan. Hindi lang yan basta dumaan sa newsfeed mo, sadya mo talaga yung pinapanood. Kapag ang isang tao nanonood palagi ng basketball, yun na makikita mo sa Facebook niya. At yun din na makikita mo sa history ng Google niya. Kahit pa doon sa Pinterest, kung ang hilig niya ay pagkain, makikita mo puro pagkain na nakapin. So lahat yun ay hindi aksidente. Ang nangyayari po doon, yung nangyari kay Eve, doon sa unang babae. When the woman saw, so hindi yun passive na pagtingin lang o nadaanan lang. Intentional po iyan. Kaya ang tanong ngayon sa atin, saan ka nagbababad? Saan nagbababad yung mga mata mo? Meron mo ba dito nagbababad sa mga site na hindi ka na dapat nagbababad? I don't care kung ang tawag mo dyan ay soft o hard na porn. Pero ang porn ay porn. Lalaki man ang nanood niyan o babae, bedseen man yan o talagang bare naked, hindi po tayo dapat nagpapabalik-balik dyan. Alam mo, kapag napunta ka sa isang hindi tamang site sa internet na hindi dapat nakikita ang isang Kristiyano, unang punta mo doon, nangangapa ka pa eh. Tama ho ba? Wala ka pang alam sa pasikot-sikot doon sa site na yon. Pero habang tumatagal ka, doon mo makikita yung sarili mo na paunti-unti ka na nagiging estudyante ng pornografiya. You learn about yung mga categories, you observe yung mga ginagawa nila doon. Nakukuha nyo? So, doon mo ma-find out yung mga, may ganun pala. Doon mo matutuklasan. Meron palang bestiality, no? Totoo pala yung nasa Bible. So, makikita mo, madidistinguish mo kung ano yung type mo, sa hindi mo type. And then you give too much attention. So, ano nangyayari? Nangyayari po yung cycle. Pagkatapos mo, masi or maso, you think about it. And then, you desire about it. Hahanap ka na ngayon na makaka-casual sex mo, makaka-fornicate mo. Without realizing, ang dami ng body count. Mga kababaihan, ang kasalanan na to ay hindi lang laganap sa mga kalalakihan. Pero gusto ko pong bigyan ng warning yung mga kababaihan. The more body count na meron po tayo, lalo na Kristiyano ka na, hindi ka pa rin tumitigil. Binababaan mo yung respeto sa'yo ng ibang tao. Usapang tao pa lang yan. Wala pa yung nakakahiya sa Panginoon. Higit sa lahat, nakakahiya sa Panginoon. Kung magtatampisaw tayo sa kasalanan, na yun ang pinakadahilan kung ba't siya napako sa krus. Kaya kung meron ko dito sa kalagitnaan natin na bumabody count, I strongly suggest, itigil mo na yung pagbibilang. Kasi kahit ang kotse, pag lumabas na sa kasa, tas marami nang sumasakay, bumababa ang presyo. Gusto mo ng ring sa ring finger mo? You want that, di ba? Pakita mo na may halaga ka. And by the way, anak ka ng Diyos. Prinsesa ka ng banal na Diyos.
Hindi ka na yung dating ikaw. Kung ligtas ka na, you should stop. At sa mga kalalakihan naman ko, na nagbababad dito at nagpaplano sa kanilang mga isip, nagde-desire kung sino ang unang ibabody count. Wala namang mawawala sa akin. Meron po mawawala sa atin. Alam niyo po kung ano mawawala sa atin, mga lalaki? Hindi man yung virginity natin, ang nawawala po sa atin is yung pagiging sound mind na lalaki. Hindi mo na makikita ang pinagkaiba ng totoong nagmamahal sa manyakis lang. That's right. Kahit ako pa po ang gumawa niyan, hindi po ako exempted dyan. Hindi lang po basta mali yan. Sinisira mo ang isipan mo. Kaya nga ho, pag tinignan nyo ho at sinalisik nyo, yung mga nanonood ng pornografiya, kakorte ng utak nila yung mga nagko-cocaine. Pag in-scan. So I hope makita mo doon pa lang, kahit hindi pa ako magbigay ng mga verses kung gaano ka severe yung putikan ng kasalanan na ito. Mga minamahal, sinabi ko na to kaninang umaga, pinagaan ko lang. Parang sa mga nakakatanda, nakakain na kayo ng lechon, tama na. Nung bata-bata tayo, kain ng kahit ano di ba? Walang BP-BP, tira. Hello? Laklak, inom, umaga. Dati yun. Nung unsaved ka, pwede yan. Pero ngayong saved ka na, tama na. Amen. Tama po. Hindi dahil sa bawal o pinagbawalan ka ng Lord. Ang sasabi mo, nakakahiya. Kasi tayo, nung mga unsaved tayo, hindi tayo nahiya sa mga sarili natin eh. Even nung carnal days natin, backsliding days natin, hindi tayo marunong mahiya sa sarili natin eh. Pero hanggang kailan? Kailan tayo mahihiya kapag bedridden na tayo? Kapag tinutulak ka na sa wheelchair? Kapag inuugasan na tayo ng mga puwet natin? O kapag nakikita mo na ang Panginoon, sinasalubong mo sa mga ulap? Lagyan naman po natin ng delikadesa yung pagiging ligtas natin. Right. Yung atin naman pong Diyos ay may dignidad at mataas ang integridad at moral. Ngayon, kung meron po kayong mga nakikita mga Kristiyano, mapapastor man o ordinaryo membro na lagalag pa rin, bakit po sila gagayahin? Hindi naman sinabing mapako tayo sa kanila, mapako tayo dapat kay Kristo. Right. Amen. Diba? Right. So mga minamahal, delikado yan ha. Yan tinututukan natin. Lalo ka na, pag mag-isa ka nagtututok, kahit patay ang ilaw, kahit walang tao, kahit nilak mo, nakikita ka ng Ama sa Langit. At kung saved ka, nakikita ka ng banal na spirito na nakatira sa'yo. Naranasan nyo na bang manood ng hindi dapat pinapanood? Nagtagumpay ka naman, di ba? Nailusot mo naman. Pero may tinatawag na grieving of the Holy Spirit, hindi ka matatahimik dyan. Iba yan sa konsensya eh. Yung konsensya medyo nalalagyan eh. Pero yung grieving, iba yun. Hindi yun humihinto hanggat hindi ka humihingi talaga ng tunay na kapatawaran. So mga minamahal, be warned. Ang unang step sa kabagsakan ay what? Seeing. So I hope makita nyo po, seryosong bagay yan. Pero maraming tao at maraming Kristiyano, wala lang sa kanila yung pinapanood nila. Kaya sa susunod na mapunta ka sa YouTube, mapunta ka sa Facebook, o kahit sa Instagram, o kahit saan man, mag-ingat ka sa tinitignan mo. Okay? Be careful, kapatid. Kasi downfall starts with what you see. Number 2. Yung second part. That the tree was good for food. Inuulit ko. That the tree was good for food. Ang banal na Diyos, binigyan na po sila ng permission dito. In fact, yung permission napakaganda.
Pwede kayong kumain sa lahat ng punong kahoy rito, o yung puno na may bunga, maliban lang sa isa. So napakalinaw po ng instructions sa Genesis chapter 1 verse 29. Tignan ho natin yan. And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in the which the fruit of a tree yielding seed, to you it shall be for meat. So lahat pwede nilang kainin. Sinabihan sila. Pwede. Genesis chapter 2 verse 16. Ano pong nakalagay? And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat. Itong forbidden tree na to, na mayroong forbidden fruit, hindi po man sana siya na. Kasi mayroong mga myth na kaya daw kami may Adam's apple kasi mansanas daw yun na nilunok namin. Hindi po. Hindi po binanggit kung anong klaseng prutas yun. Basta sinabi, ipinagbabawal na bunga o prutas. So now the question is, may problema ba sa puno at bunga nung forbidden tree na yon? Tipong, kapag kinain ba nila yon, mamumroblema yun siya nila? Ma-food poison ba sila? Bubula ba yung mga bibig nila? Afterwards, itatakbo sila sa St. Luke's? I don't think so. Wala akong problema doon sa puno. Wala rin akong problema doon sa forbidden fruit. In fact, the tree was physically edible, nutritious, and safe to eat. Kaya nga, di ba, nagandahan si Eva, binalik-balikan niya, inaral niya, inobserbahan niya, hanggang ma-distinguish niya at ma-find out niya yung mga dapat niyang ma-find out. And I believe na find out niya, edible, nutritious, safe to kainin. Wala talagang problema, maliban sa isang problema, ayaw ng Lord. There was nothing inherently wrong with it as a food. 100%. Kung hindi nag-exist yung command ng Lord, talagang yung sarap nung pagkain na yon, matatamasa nila. Wanna know what's the real problem? Gusto nyo malaman kung anong talagang problema? Ang problema talaga, si Eve. The real problem was Eve. Yung takbo ng isip niya. Listen up ha. Yung takbo ng puso niya. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Di ba pinag-uusapan natin seeing? Ito ang problema niya. Kung paano niya tinitignan yung command ng Lord. Kung paano niya ininterpret yung command ng Lord. Kung paano niya pinerceive yung perception niya doon sa tinatawag na charge ng Panginoon. At yan po ang problema ng maraming Kristiyano ngayon. Why? Kasi Eve began to view God's restriction as an unfair na rule. Isipin mo, sa lahat ng punong kain na nandun, pwede mong kainin. Pero ang pagtingin ni Eve sa isang restriction ng Lord ay isang malaking pagiging unfair. Hindi niya yun nakita as loving boundary to protect her. Kasi yun ang gusto ipakita ng Lord dito eh. Na ang pag-ibig ko ay merong boundaries na nilalagay sa'yo. Hindi para ihawla ka, hindi para ibilanggo ka, kundi to protektahan ka. Parang isang shepherd. Pag tinignan mo ang isang shepherd, di ba yung mga tupa niya, nilalagay niya sa isang malaking lugar na bukas, pero may bakod. Pero yung mga tupam, nakikita niyo po, nakakagala sila, di ba? Nakakakain sila. Tapos nandoon yung shepherd, pati yung aso niyang daladala, di ba?
nandun siya sa bakod. Pero nakikita po natin doon ay hindi kulungan, kundi proteksyon sa mga mababangis na hayop. Right. Okay, pinoprotektahan lang ng shepherd yung mga tupa niya. Yun yung tamang pagtingin. So ngayon, kung makakakita ka ng isang tao na sasabihin niya na itong shepherd na to salbahe dahil nilagyan niya ng bakod yung mga tupa niya, insane yun. May tama sa utak yun. Tama ho ba? So makikita niyo po yung hindi tama sa utak ni Eva. Eva siya mag-isip. Yung magandang intensyon ng Panginoon para sa kanya ha, hindi. Naka-encounter na ba kayo ng taong ganon? Siya lang naman ang iniisip mo. Minasama ka pa. Why? Kasi Eve recognized its practical value and deep inside in her heart, she secretly started to question God's instructions and restriction. Si Eve yung classic na halimbawa ng isang taong amen ang amen sa church, naka-smile, naka-preach on, pero deep inside, iba yung damdamin. Iba yung takbo ng isip, iba yung nararamdaman. Hindi niya inaamin, pero nandun. So nakakatakot pala yung ganito, no? Yung hindi mo nakikita, yung isang realidad, bilang yun. So tignan po natin yung mga sarili natin, ha? Anong nangyari kasi kay Eve dito, parang, why a good, holy God would withhold something useful from me? Para bagang pinagdadamutan siya ng Diyos. Which is hindi yung totoo. Kasi lahat ng punong kahoy pwede, yun lang. Lahat pwede niyang kainin eh. Pero sa kanya, sa isip niya, hindi ka pa rin generous na God. Kasi hold mo to sa akin, hindi mo sa akin to binigay. Meron hong mga tao, ganyan, tignan ang mga bagay. Lalo na kapag tayo ay merong entitlement na spirito, feeling parang siopaw, masyadong special ang tingin sa sarili, nakakatakot po yung ganito. Meron na po ba kayong na-encounter na ganito sa inyong pamilya? Sa church, na kung saan kayo ma-attend, sa office, sa school? Or should I say, gawin natin mas personal, meron ka na ba na-encounter na ganito sa'yo? Umabot ka na ba sa punto na ganito ka? O baka naman nandito ka? Kasi wala namang mensaheng aksidente. Okay? Tayo ay mga Kristiyano. Miyembro ng local church ng Panginoon. Meron tayong Diyos na matino. At di lang basta matino, banal. Amen? Biniyayaan tayo ng isang pastor na nagtitino. Biniyayaan tayo ng isang church na may turong matino. Pero bakit marami pa rin po ang hindi nakukontento? Meron kaming hinahanap sa pastor namin. Meron kaming hinahanap sa mga members sa church namin. Ang dami mong hinahanap. Ang pinaka-importante lang naman po is meron nagtuturo ng turo na galing sa Bible. At gaya mo, yung ibang mga miyembro, kailangan din nilang iayos yung buhay nila. So walang perfect. Ang kailangan lang isang church na nagtuturo ng matino. Pero bakit mayroong mga nagsasabing ligtas sila at miyembro ng simbahan na deep down inside, in their hearts, ay secretly starting to question yung preachings ng pastor, yung convictions ng church na naririnig nila sa pulpit. Tingin mo bakit ka ganun? Tingin mo sinong nasa likod nun? Wala pa si Satan dito, wala pa yung serpent.
Ang problema dito, hindi talaga yung Diyos na naglagay sa'yo doon sa church. At hindi rin yung Diyos na nagbigay sa'yo ng pastor. Ang problema talaga dito, minsan, hindi lang maamin, pero nangyayari. Tayo. Tayo ang problema. Para bagang sa ating pakiramdam, wini-withhold tayo ng Diyos for something. Kumbaga, hindi na ako mag-i-improve sa church na yan, aalis ako. Alam niyo po, kapag ikaw ay kalabaw, na nananahimik sa puder ng may-ari sa'yo, hindi maisasabit ang ulo mo sa pader. Pero kung ikaw bilang tupa ng Diyos, ipipilitin mo maging usa, ay makikita mo ang sarili mo. Nakatingala sa'yo ang lahat. Pero hindi ka buhay. Nakasabit ka. At isa ka sa mga trophy ni Satanas na pinatumba niya. Nahahabol niyo po yung ibig kong sabihin? So, sana ko, wag na tayong sumunod doon sa mga taong ligtas, taong simbahan na para bang winiwitol sila sa ganito. Useful sa akin yun, deserving ako doon eh. Dapat ako yun nandun eh. Alam mo kapag ganyan ka, ako na magsasabi sa'yo, wala ka sa tamang lugar. Wala ka sa perfect will of God. Nasa labas ka. Kasi yung mga nasa loob ng perfect will of God, hindi sila mag-iisip ng ganyan. Or should I say, hindi nila titignan ng ganyan. Yung mga bagay na nilagay ng Panginoon sa kanila, instructions and restrictions, hindi po nila yan titignan ng ganyan. At sa mga kalalakihan naman po dito, at mga kababaihan, kung meron po kayong nakikita, naka-close nyo, nagiging ganito na, papayag ba kayo na para silang Eva, na aabutan ka lang, tas kakakitin mo? May mata ka. Amen. Nako nyo, at meron kang tenga na narinig mo yung preaching ng Lord. Na hindi mo dapat gawin yan. Ang linaw ng command. Ang linaw ng instruction, restrictions. Kaya nga sabi ko kaninang umaga Ang ganda ng preaching kaninang umaga, di ba? Kung paano yung faith cometh by hearing, yung distraction din ng isang Kristiyano, manggagaling din by hearing. Pero kung narinig mo na ang Panginoon at doon ka nagbigay ng tutok, yun yung makikita mo palagi na dapat mong gawin. Pero kung yung katabi mo, kalukalike na ni Eve, ka-sounds like pa, tapos inaabutan ka ng kung anumang bagay na ikababagsak mo, sana makita mo yung dapat mong makita. Base sa pinag-uusapan nating passage ngayon. Willing ka ba maging Adam? Nung kinuha yun ni Adam at kinagat niya, ang daming nadamay. Tanda mo, pag gumawa ka ng kasalanan, akala mo lang, ikaw lang yan. Maraming madadamay. Again, kapatid, downfall starts with what you see. Believe it or not. Yun ang simula. Number 3. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. So yung number 3 natin is, and that it was pleasant to the eyes. Siyempre, hindi naman pwedeng pag-uusapan natin yung usapang paningin o mata na hindi kasali ito. Sabi diyan, pleasant to the eyes, ang ganda sa paningin. Ibig sabihin, meron tinatawag na pull. Merong attraction. Pansinin ho natin yung word na pleasant to the eyes. Ito po ay indicator na yung tree na yon at yung bunga ng tree na yon is visually attractive. Nakita na po kayo ng isang puno.
May mga punong nakakatakot eh. For example, yung puno ng balete. Nakakatakot yun eh. Yung puno ng akasya, dyan sa may akasya lane, yung malalaki. Lalo pag mag-isa ka lang, tapos nataon pa na pundido yung ilaw ng poste, iba yung dating eh. May pagiging creepy, di ba? Pero meron hong mga puno na sobrang laki nila, sobrang ganda. Na hindi mo na maisip na meron pang mga entities na nakatira doon. Ang nakikita mo lang talaga, ang ganda ng puno na to. Lahat po tayo siguro may experience na no? Tapos ang una nating ginagawa, dahil nakita natin, gusto natin i-preserve yon sa atin. So anong gagawin natin? Kukunin natin yung camera natin o yung cellphone natin, bubuksan yung camera doon, and then, pipicturean natin. At yung pinakamalala, pag di mo kinaya, magpapapicture ka kasama ng puno. Which is nangyayari po yun. Bagamat nakakatawa siya, pero ganun po tayo. We appreciate beauty. Kasi krineate tayo ng isang beautiful God. Okay? At walang problema doon. So, ang makita ko natin dito sa puno na ito, pleasant to the eyes, beautiful na puno ito. Kumbaga, ang sarap-sarap tignan nito. Kaya hindi katakataka na si Eve, lagi siyang bumabalik. Namangha siya. Hindi po to hindi po to pangit. Wala po tayo makikita na unappealing. Ibig sabihin, yung appearance ng puno na to at yung bunga niya, talagang hinatak yung atensyon ni Eve na nagdulot ito sa kanya na ma-steer yung kanyang desire hanggang umabot siya sa punto na labagin niya yung utos ng Panginoon. Nakakita na po ba kayo ng apple? Merong mga apple na pag tingin mo pa lang, pangit ng itsura ng apple na to. Pangit ang pagiging pula. Anong gagawin mo? Ibababa mo ulit. Pero meron ka makikita ang apple, ang ganda ng korte, no? Tapos ang laki. Tapos siya? Shiny. Tapos pagkagat mo, ang tabang. May mga ganun po. Nangyayari po yun. Kayo po, tawa kayo ng tawa, pero nangyayari yun. Doon tayo nadadali ng ganda ng itsura. Yung tinatawag na face value. Pero kapag na natin, ay uwi na natin sa bahay, maaasar ka kasi hindi mo magagamit eh. Nung tinitignan mo dun sa mall, ang ganda-ganda na itong na to, pangmasahe ng paa. Nung ginamit mo na, hindi man lang naka-1 linggo, warak. Yung pan-testing ang matibay, dapat pala yun na lang kinuha mo, no? So sa sobrang ganda po ng punong kahoy na to, ng bunga na ito, natabunan po nung kagandahan na yon, yung command ng banal na Diyos. How many times marami sa atin ganun? Ang klaro ng preaching, ang linaw ng preaching, lalo sa mga kabataan. Pero nung meron ng dumating na poging bisita, magandang bisita, wala na. Nakalimutan ang lahat ng mga stand. Nakalimutan ang lahat ng mga conviction. Nakalimutan yung ganda ng outline. Nakalimutan niya yung lakas ng amen niya. Kasi merong dumating na maganda at pogi. Ganun po ang nangyari kay Eve. Parang nangyayari sa mga kabataan. Kaya talagang dapat tayo po ay mag-ingat. Lalo na dun sa mga magaganda sa ating paningin. Yung merong tinatawag na attraction. Yung talagang appealing sa mata. Kasi baka magaya po tayo kay Eva. Maiba po tayo ng landas. At kapag hindi tayo nag-ingat mga kalalakihan, kung nakabase na tayo lagi sa ganda, baka Eva na. Tahimik ka. Hindi po yung tama, mali po yun. Sabi ko nga baka maiba-iba na. Ang sabi ng mga lalaki, tama. Mali ho yun ha. Hindi ho dapat maging tama yon sa ating mga paningin. Amen? Okay. So, maging maingat tayo sa mga tinututukan ng ating mga mata. Kasi maaapektuhan po yung isip natin. Tatabunan yan sa isipan natin yung mga dapat sinusunod natin sa Panginoon. Nakikinig pa ba kayo? Amen. O baka may ginagawa na kayong iba dyan? Mamaya, meron kayong ginagawang iba dyan ha? Dumating yung
nakakatukso, sobrang lakas ng apil na bagay o tao, hindi ka masyado nakikinig, medyo nakikipagkwentuhan ka, nakikipagkalabitan ka, dumating yun, baka magaya ka kay Adan. O magaya ka kay Eva. So, mga minamahal, sana ho, hindi matabunan ha. Kasi si Eve po, prioritize niya yung kanyang visual impression over God's instruction. So, ang banal na Biblia na po ang nagsasabi na magkakasala ang isang tao, o isang Kristiyano sa Panginoong Hesus kapag mas nakatingin na tayo sa attraction kaysa sa instruction. Okay? So, be careful diyan sa napakagandang face value na yan. Kasi your downfall starts with what you see. So, ang tanong, saan ka nakatingin ngayon? Saan ba tayo nakatingin ngayon? Si Eva, nahulog ang kanyang loob doon sa beauty, sa appeal ng puno at ng bunga. Tayo ba? Ikaw ba? Saan ka mahuhulog? Number 4. Anong sabi dyan sa number 4? Ito sa verse na ating tinatalakay. And a tree to be desired to make one wise. Inuulit ko po. A tree to be desired to make one wise. So dito ko makikita natin sa parte ng talatang ito ang pagkilos na ng kaaway. May kilos na ang kaaway neto, mga minamahal. Sa panong paraan, kahit di natin siya nakikita dyan, alam natin totoo ito. Naranasan na ng bawat isa ito sa atin. Bewitched. Sa amin sa Samar, marami sa amin doon ang naniniwala pa rin doon sa kulam, barang. Ako, personally, naniniwala ako doon. Why? Kasi ang witchcraft ay nakasulat sa Bible. Meron talaga nun. Now, baka ang iba sa atin ay nag-iisip na ang witchcraft ay umiikot lang sa pangungulam at pangbabarang. Hindi po. Kasama po dyan yung panggagayuma. At kapag ang isang tao po, isang lalaki o babae ay nakainom ng gayuma, ang tawag po doon is bewitched. So, ang nangyayari dito, kahit saan dako, siya lang ang makikita at makikita mo. So dito ko, parang ganun yung nangyari kay Eve. Bewitched siya nung ganda, nung puno at nung prutas. So yung beauty at yung appeal nito, yun na lang ang umaandar sa isip niya. O baka may mga umaandar sa isip nyo na hindi ko alam Gandang-ganda kayo. Talagang ang lakas ng appeal sa inyo. Kumbaga, yun na lang yung umu-orbit sa isip nyo. Maraming Kristiyano, ganyan Hindi nagsasalita kay pastor Pero ang isip, walang pahinga. Isa lang ibig sabihin yan, bewitched ka. Under ka ng isang spell. Kung ito ay nandun sa tinatawag na panggagayuma, nasa ilalim ka ng isang dasal. Para bagang ganyan. So, binigay ng kaaway ng Diyos ang dalawang good idea. Ayan na. Pag inyong tatandaan, yung good idea mo, hindi porket good yung idea na yan, ay perfect will ng Diyos. Kailangan yung good idea mo, hindi contradicting sa prescribed Holy Word of God. So, nagbigay ng pakawala o paluwal ang kaaway gamit ang dalawang good idea. Napapatid daw sa cravings. Yung cravings is yung mga what if. Yan na. Baka meron pa kayong mga what if So gusto ko lang sabihin, hindi yan boses mo lang. Kung paano yung mga boses sa panic attack, anxieties, ay hindi boses mo lang at hindi lang yung basta medical na situation. Actually, yun ay mga demons na ino-oppress yung laman mo. So, ganun din po yung mga what ifs. Why?
Kapag pinaulanan ka ng what ifs at umandar rin ng umandar sa isip mo yung motor ng tinatawag na kaisipan mo, puso mo at kaluluwa mo, mapapagod ka. Kasi magdo-double time yung gear mo. Kahit hindi naman kailangan. Okay? So, yung mga what if na yan sa utak niya ay inilagay ng kaaway ng Lord. At pumayag siya doon. Pinapasok niya yun sa kanya. Pinaikot-ikot niya yun sa isipan niya. Yung mga what if, pag kinain ko yung forbidden fruit, gaano kaya kasarap yun? Anong effect sa akin nun? What if hindi ko sundin si mama? Tapos sa ayaw niya ng lalaki na to, doon ako sumama. Ang daming what if, di ba? Tapos, ang bulong pa ni Satanas, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. So, ano yung unang idea? Yung unang good idea? Independence. O yung tinatawag na kalayaan. Madalas ko itong marinig sa mga kabataan. No? Ang igpit-igpit nyo, gusto ko ng kalayaan. Ayun, buntis. Hindi na niya malayang gawin ang ginagawa ng isang dalaga sa edad niya. So yung ganong taktika ni Satanas, nasa hardin pa lang, ganun na siya. So ang serpent, claim niya that eating the forbidden fruit would make her as gods. Magiging Diyos ka. Anong ibig sabihin nun? As gods means able to decide for herself. Parang narinig ko na rin yun sa mga kabataan, no? Kahit sa atin, ng mga nagdaang panahon. Alam ko na yung ginagawa ko. Huwag niyo na akong turuan. Alam ko na yung tama't mali, malaki na ako. Kaysa sumunod sa parents. At ganun din po sa mga Kristiyano, ha? Huwag mo na akong turuan, pastor. Matanda na ako eh. Nakagraduate na nga ako, may trabaho na ako. May mga hawak na rin akong tao. Mataas na ang posisyon ko. Huwag mo na ako itratong parang YP. Hindi po kita tinatratong parang YP. Tinatrato kita bilang kapatid. It so happen, nagkakilala lang po tayo na mas bata ka. Kaya nung kinakausap kita dati, pang bata. Inuulit ko lang ngayon sa'yo as an adult. Sa ating lahat. Why? Kasi yan po, yung independence na yan ay false na independence. Akala mo magiging malaya kang gawin lahat ng gusto mo. Pero yung mga nilagay ni Satanas na malaya mong gawin, yan din na magiging addiction mo. At magiging hawla mo. Hindi ka makakaalis dyan kagad. Hindi ba't ganon ang nangyayari ngayon? Bakit kailangan pakialaman ako ng nanay ko? Bakit kailangan pakialaman ako ng asawa ko? Bakit kailangan pakialaman ako ni pastor o kaya ng leader? Bakit ba kasi nakikialam yung church na yan? Lahat na lang pinapakailaman. Hindi po namin pinapakailaman. Ang sinasabi namin, meron kaming pakailam. We care. Kasi di ba yun naman ang gusto mo, yung may nagmamalasakit sa'yo. Ngayon lang, ang problema sa atin, pag nasasagasaan na yung independence kuno natin, or should I say, yung mga pagsuway natin sa Lord, diyan na nagkakaproblema. Gusto natin yung independence natin kuno, wag mo kaming sawayin. Pero hindi pa po ako nakakita ng isang person na mahal ka, pero tititigan ka lang mapahamak. Kaya nga minsan nakakalungkot eh. Nagagalit tayo dun sa mga sumasaway sa atin na totoong nagmamahal sa atin. Tapos minamahal natin yung mga later on maninira naman sa atin. Tapos babalik ka dun sa tao na yun. Hindi ka naman makapag-sorry, hindi mo masabi sa kanya kung paano mo siya nilapastangan sa isip mo, di ba? Kaya ang ginagawa mo, bumabawi ka na lang, pero mali pa rin. Para sa akin, mag-sorry ka pa rin.
Nakukuha niyo ho? Kasi kung ikaw ilalagay dun sa lugar niya, gusto mo may mag-sorry din. Ng taos puso. Tsaka ang Panginoon natin, may kita mo walang blessing yung buhay na pagpalagay na lang natin, Lord, hindi yun nangyari Yung walang blessing dun. Kailangan talaga, hihingi ka ng tawad sa Panginoon. Nakukuha niyo ho? So, yun po ang problema sa atin madalas Alam niyo ho, yung mga ganyang attitude ni Eva yan. Hindi naman talaga si pastor at ang church yung pinaka-tina-target ng ganyang pag-uugali. Ang main target po niyan talaga ang Diyos. Suwayin ang salita ng Diyos. Akala mo lang nagre-rebelde ka kay pastor. Akala mo lang ang sinisipa-sipa mo yung gawain. Hindi. Si Jesus Christ. Kumbaga, ginagamit kang tool ni Satan para saktan yung mismong nagligtas sa'yo. Tandaan niyo po, ang labanan ay hindi lang sa physical na mga sandata, hindi lang batuhan na masakit na salita. It's beyond that. Ang Christian life ay kung kanino ka magpapagamit. As a Christian, dapat talaga ang gumagamit sa'yo ay walang iba. Sino? Ang banal na Diyos, si Jesus Christ. Pero maraming Kristiyano, hindi sila nagagamit ng Panginoon. Why? Kasi ganito po. Ang gusto nila magdesisyon sa sarili nila. Na hindi nila nakikita, yung motto nila, do thou wilt. Kung ano yung gusto mo, gawin mo. Kumbaga, bakit pa kailangang i-check o i-make sure na naka-crucified palagi ikaw? Paulit-ulit naman niya si pastor, nasabi na sa camp, nasabi pa ulit ngayon. Paulit-ulit yung mga topic, may bumubulong, hindi man dinediretsa, pero yung pinaka-pinupunto, do thou wilt. Gawin mo yung gusto mo. It's like matalino ka may utak ka Pumasa ka nga sa board pumasa ka nga sa tinatawag na bar exam na-promote ka marami kang pera May sarili ka ng empire mo, tipong you are able to decide na for yourself. You don't need them. Hindi mo kailangan si pastor. Lalong hindi mo kailangan yung mga ka-churchmate mo na mas mataas ang pinag-aralan mo. Ikaw magsasabi what is right, what is wrong for you. Kapatid, Satan is brainwashing you. Bine-brainwash ka niya that God's rules and His people ay hindi kailangan sa buhay mo at yung kanyang mga instruction is not applicable. Sometimes applicable, pero hindi lagi. At kung hindi lagi, you have the right to take over. Lahat yun, pag kinagat mo. Ano nangyari kay Eva nung kinagat niya? Pati ni Adan. Anong kasunod? The fall of man. Right. Yun po ang dahilan kung bakit yung kasalanan, minana natin. Kaya nga sinasabi ko, pag gumawa ka ng isang desisyon, ng labag sa restriction at instruction ng Lord, hindi lang ikaw ang maapektuhan. If ganito mo regular nakikita sa mata mo, or should I say, ganito mo regular nakikita sa mata ng isipan mo, ang mga bagay sa buhay mo, sa Christian life na to, you are absolutely between the devil and the deep blue sea. Ibig sabihin, kahit saan ka pumunta, walang win-win situation dyan. If I were you, magpaparescue na lang ako sa Lord Jesus Christ. Kasi sunod na dyan, magkakasala ka na. Magko-cover up ka na. And then, i-reveal ka niya. Lastly, pananagutin ka ng Lord kung paano yung nangyari sa kardin, uulitin mo ulit sa buhay mo. We all know kung anong nangyari sa kwento ng dalawang unang taong ito. Well-known account. Amen? Amen. Well-known account na hindi na po dapat magkaroon ng remake sa bawat isa sa atin. Pero kung i-remake mo, wala akong magagawa. Pero sinasabi ko sa iyo,
Hindi mo lang yung problema, may problema pa dyan. Letter B. Secondly, maliban dun sa independence, walang iba kundi yung status and ambitions. Yan. Kaya po kinagat ni Eva yan, kasi yung desire to make one wise, nakapaloob po dun yung tinatawag na status and ambitions. Mga minamahal, mag-ingat po tayo. Kapag nagkikrip ina sa atin yan. Yung lagi na lang umaandar sa'yo, ay yung magiging status mo sa harapan ng tao at yung matatayog mong ambitions. Dito po, yung serpent nag-promise sa kanya ng wisdom. Wisdom. Tipong she would gain knowledge. Tipong she would gain power. Tipong she would gain importance that she did not have as a created being. Under saan? God's authority. Yun po ang pangako kay Eve. At yun po ang same temptation sa atin. Na ano? Mas tatalino ka kapag rinab mo tong opportunity na to. Mas madadagdagan yung power mo pag rinab mo itong opportunity na to. At higit sa lahat, ikaw na hindi pinapansin dati sa pamilya nyo, bigla na lang magkakaroon ng kakaibang importansya sa harapan na ang kanyo at ang lahat. Kumbaga, ayaw mo nang nasa ilalim ka, gusto mo ikaw na yung authority. Yun ang gusto ni Eve. So, yun ang binigay sa kanyang offer. At yun ang binibigay na offer sa atin at sa marami sa atin. I don't know about you, pero alam ko na hindi aksidente to. Amen. Meron sa kalagitnaan natin na ginaganito ni Satan pag hindi tayo magkakasama. Kapag ang mata ng isipan ng isang tao ay nakafocus na every single day sa status at ambitions, tipong something would make her think or he or she ay magiging self-sufficient at great, my friend, you are on the brink of ruin. Kumbaga lumalakad ka sa thin ice. Ang pangit ng nilalakaran mo. Mapapahama ka. At doon sa mga pamilyar doon sa mga bansa na yung mga yung mga lakes nila kapag winter lumalamig, 'di ba nagiging snow 'yun? Parang sa ganun ka lumalakad. At kapag nag-crack 'yun, nahulog ka, ang hirap po makaahon. Kasi hindi po porkit naka-freeze yung taas, naka-freeze din yung baba. Hindi po. May current pa rin po 'yun sa ilalim. So ibig sabihin, hihigupin ka nun. Akala mo pataas, akala mo paangat. Yung pala, pailalim ka. At yun po ang nangyari kay Eve. Hindi po niya narating yung peak na pinapangako sa kanya ni Satan na magiging wise siya, mapapasa kanya independence at status at ambitions niya, na magiging God level siya. Hindi po. Ang nangyari po, hindi po yung tinatawag na pagpunta sa apex. Ang nakuha niya pong salita at realidad na salita is fall. Nahulog po siya. So friend, nuulit ko, you are on the brink of ruin kapag hindi mo tinigil yan. Downfall starts with what you see. 5. Nakakahabol? So nandito pa rin tayo sa mensahe na may kinalaman sa mga pinagbababara ng ating mga mata at paningin. So 5, she took the fruit thereof and did eat. Inuulit ko po. She took of the fruit thereof and did eat. I-notice mo natin, ulitin ko lang, yung deliberate order of choices ni Eve at ng maraming tao and sadly, Christians na sinusundan yung yapak niya, see, think, desire, act. Yan po yung chain. Ito pong mga binanggit ko, ang reason kaya there was no sudden impulse. Makikita nyo po dito. Kinuha niyo yung bunga, tama ho? Tapos, kinain niya. Kung iintindihin nyo po yan, hindi po siya nabigla.
Hindi rin po siya gutom na gutom yan. Na para bagang, wala na akong choice. Kakainin ko na lang. Hindi po. Pag sinabing deliberately, willfully, ibig sabihin, normal na normal yung kalagayan niya. Hindi siya naipit ng sitwasyon. Yung gagaya na sinasabi ko ng pagkagutom. Walang ganun. So talagang alam niya, magkakasala siya, pero pinili niya yun. Willful sinning to. Kaya alam natin na si Eve, consciously, pinili niya yung act na naisip niya at naramdaman niya, ito yung pinakatama for me. Kaya nakakatakot po yung mental na yung mentalidad na, I deserve this. Deserving ako dito. Nakukuha niyo ho? Minsan hindi na siya inosente. Minsan yun ay thought at feeling na pakawala ni Satanas. Kaya ako nakakatakot yung mga self-talk. Okay? Nakakatakot po yun. Yung mga always na nasiswayed by one's emotions. Kung ano yung palo ng emosyon, nandun sila. Makinig po kayo kung meron po kayong ganitong problema. Baka iniisip nyo, normal yon. Hindi po yun normal. Problema po yun. Problema po yan ni Eve. Meron siyang tinatawag na mood swings din. Meron siyang emotional sway. Kung meron po kayong ganito, ang madalas po niyang nangyayari bago kayo magkasala, self-talk. Nakausap mo yung sarili mo. Diyan po namumuhunan si Satanas. Kung si Satanas namumuhunan sa takot gamit yung panic attack, anxieties, dito naman po namumuhunan siya sa sa emosyon ng you deserve this. Sobrang galing mo eh. Okay lang i-demand mo to. Para sa'yo talaga to. Dapat nga, meron ka na yan ngayon. So, kung ilalapat po natin sa panahon natin si Eve ngayon, sa isang Christian, yung daily basis ng buhay niya, regular po siya nag-give in, piece by piece, sa lahat ng ating mga binanggit na mga pointers. Hindi aksidente, kundi sadya. Hindi inosente, kundi inaksyon talaga at pinili. She rejected God's authority and trusted her own judgment kasi yun ang hinihingi ng sitwasyon. Hindi po. Kundi yun ang gusto niya. Gusto niya lang. Gusto ko lang. Kaya dito ko natin masasabi na walang pagkakarnal o walang pagbabackslide, walang pagre-rebelde na aksidente. Lahat po yan, ito yan. May yabang yan. Yun ang gusto ko. Huwag niyo akong pakailangan. Pwede nila i-justify. Pero ang banal na Diyos at ang salita niyang banal, hindi po tayo maa-absuelto. Amen? Amen. Ingat ka sa ginagrab mo at ingat ka sa gusto mong kainin. Baka ipahamak ka. Nung ipinahamak sila, isipin mo, nandun sila sa hardin na hindi nila kailang magtanim. Pag gusto lang nilang kumain, kakain sila. At sila pa ang may dominion sa lahat. Sila ang pinakamataas sa lahat ng create ng Lord. Sabi nga kay Adan bahala ka ng pangalanan lahat ng mga hayop. Ibig sabihin, animals Ang ganda ng mga privileges nila, no? Pero si Eve, hindi siya nakontento doon. Naalala ko yung pelikulang Starting Over Again. Ang bida doon ay si Piolo Pascual, di ba? Tsaka si Tony at sino ba yung kamukha ni Mama Mary? Si Isa Calzado. Hindi po nagkatuluyan si Piolo Pascual doon sa pelikula na yon
pati si Tony Gonzaga, kasi meron na pong umaandar sa isip ni Tony Gonzaga na hindi niya sinasabi. Gusto niya magkaroon ng kalayaan sa sitwasyon niya, tumaas yung status niya, at meron siya mataas na ambisyon na hindi niya gustong maging kagaya ng nanay niya. Hindi niya yung sinasabi kay Piolo Pascual. So ano nangyari? Bumaba yung respeto niya. Si Piolo Pascual, yung po yung dati niyang teacher na sobrang crush na crush niya, niligawan niya, pinaghirapan niya talaga hanggang sa maging sila. Pero sinayang niya yung lahat. Kasi nakikita niya, walang mangyayari sa akin sa taong ito. Years later, yung sinasabi niyang walang mangyayari sa kanya, ay may-ari ng maraming restaurant. At halos malaglag yung panga ni Tony Gonzaga. Yes, naging architect siya sa Barcelona, pero na nakita niya si Piolo Pascual na natupad yung mga dating pinag-uusapan nilang pangarap niya, natulala talaga siya. At alam niyo kung anong pinakamaganda doon sa kwento na yon? Hindi sila nagkabalikan. Reality. Napunta siya kay Isa Calzado. Hello? At hindi siya pinili ni Piolo, katulad dati. Isinoli sa kanya yung painting, nagkaroon sila ng closure doon. So anong gusto kong sabihin? Ganun si Eva eh. Mas pinili niya si Satanas kaysa sa Diyos. Hindi siya nakontento sa maliit na hardin. Hindi niya nakita na ang creation ng Panginoon ay maliit na part lang yung hardin. Di ba? Na-create niya na lahat yung buong mundo eh. Nandun lang sila sa maliit na part. Nandun pa lang sila. So ang goal talaga ng Panginoon, magparami sila. Nga lang, nangyayari talaga yung ganito eh. Kaya tignan nyo, mga babae ngayon, pag pumunta ng mall, tagal mamili. Why? Natakot na sila eh. Kasi one time nung mabilisan silang pumili, napahamakan lahat. Kaya ngayon, tayong mga lalaki, tayong mga adan, pagod na masakit na mga paa natin, di pa rin sila makapili. Amen. Nakakuha nyo ko? Nung nakita sa internet, tas meron sa mall, sabi, sure ako, nung nandun, baka may iba pang magandang kulay. Ang babae nga naman, di ba? Manang-mana sa lola nilang si Eva. Nangyayari po siya. Nangyayari po siya. Pwedeng yung mga makakarinig nito, medyo masyado ka ng mga sa mga babae. Hindi po. Kung magiging humble lang tayo at observant lang tayo, makikita nyo po, nagsabi ako ng totoo. Amen? Last. Point number 6. And gave also unto her husband with her, and he did it. Inuulit ko. And gave also unto her husband with her, and he did it. Adam, si Adan. Ano ba ibig sabihin ng Adam o Adan? Lupa. Ang kanyang asawang si Adan, kasama niya. Pati ho siya, kinain niya yung forbidden fruit. Ang makikita ho natin dito sa point number 6 natin, hindi man lang ho nag-resist. Itong si Adan, hindi rin ho siya nag-question na, teka lang, di ba merong instruction ng Lord sa atin na huwag kainin ito? Hindi man lang niya ni-remind si Eva doon sa instruction ng Lord. Hindi man lang niya binigyan ng ng pagtindig na dapat sumunod tayo sa Lord. Yan din ang problema sa mga lalaki ngayon eh. Mga under desire. Kapag nag-decide na yung babae, para walang ingay, passivity. Tahimik na lang. Kahit may kita naman nating maling-mali na, ang mga lalaki at mga tatay ngayon sa Pilipinas, ganyan ang galawan. Tapos yung mga babae, magte-take over. So dito ko makikita natin yung tinatawag na pagiging duwag.
sa pagsunod sa salita ng Diyos. At maraming mga kalalakihan ngayon, ang mga takusa, mga takot sa asawa. Yung iba nga, nagpapakanta pa sa likod ng pulpit. Yung iba, ang tapang-tapang pang mag-preach sa pulpit. Pero sa bahay, tahimik. Yun po ay the sin of Eli. Yung passivity o cowardice, pagiging duwag. Ayaw i-confront yung dapat i-confront. Alam niyo po, kapag lumalabag na po doon sa restrictions ng Lord, instructions ng Lord, kahit may masasaktan, pwede mo naman sabihin with all due respect. Sa naaalala ko, hindi po yan okay sa salita ng Diyos. At malayo po yan sa tinatawag na yapak na iniwan o example ng Lord Jesus Christ at pattern na iniwan ng mga apostoles niya. So ito po yung masakit na realidad sa ating panahon. Guilty po ang maraming kapwa ko kalalakihan dito. Yung pagiging walang say. Amen. Amen. Walang kibo. Hindi nananaway. Amen? Amen. Tahimik lang. Kasi takot mabungangaan. Mga kapwa ko lalaking saved, kumibo ka naman. Maging biblical naman tayo. Kapag yung misis natin, yung mga kinikilos, wala nang submission, ang biblical na yan. Baka pwede ka nang bumoses. Baka pwede mo lakasan yung boses mo. Be a man. Alam niyo po, nung hindi kumibo si Adan, doon nagsimula yung fall of man. At napasa-pasa sa atin yung kasalanan. Dahil doon, ang sakatauan, ang destinasyon talaga papuntang impyerno. Tama. But praise the Lord, dumating yung second Adam. Kumibo siya. Amen. Sino yun? Ang Lord Jesus Christ. So yun po ang dapat nating gayahin. Yung second Adam, kibo kayo. Amen? Amen. Para matigil na po itong sumpa na to. Curse to eh. Kaya maraming mga Christian home hindi pinagpapala eh. Kasi hindi naman po Kristiyanong disenyo yung namamayani sa loob ng bahay. Tsaka ang pangit tignan, yung misis mo submissive pagdating sa mga gawain sa loob ng local church. Submissive dun sa pastor, pero sa'yo hindi. Hindi po pagiging submissive yun. Ang tawag doon ay pagiging hypocrite. At may parte ka sa pagiging hypocrite niyan kasi hindi ka kumikibo. At sa church na to, sikapin natin ang pinakapukpukin, mga lalaki. Minsan sinasabi nating mga lalaki, hindi ako makapag-lead kasi ganyan siya. Kasi never ka naman nag-lead. Ayaw kasi natin. Kung simula pa lang pinakita mo na ikaw yung lalaki, hindi magiging ganyan. Kaya ho, nagiging malakas ang loob ng mga kababaihan, ng mga under, ng mga kalalakihan. Kasi mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang yan, hindi mo sinawata. Hindi mo pinakita na hindi yan okay sa akin, hindi yan biblical. Kaya nga ito, warning ulit ha. Sa mga kabataan dito, wag po kayong nagpapapansin sa opposite sex. Wag nyo pong masyadong nilaladlad yung mga sarili nyo na type kita sister, type kita brother. Kasi kapag ganyan ako, hindi na ho nila ipapakita yung mga tunay na kulay nila at yung mga problema sa Christian life nila na dapat ayusin pa. Yan ang magiging perfect na sister at perfect na brother. Alam mo, dapat mong ginagawa, you pray. Lord, reveal mo sa akin, ito ba yung para sa akin? Kasi pwedeng attractive sa'yo eh. Pero hindi fit sa'yo. Nakukuha niyo ho? Sana ko, pakinggan niyo yung sinasabi ko. Bakit? Kasi the more you pray, ang Lord, may re-reveal. Sa Kanya mo lang sinasabi. So ito, walang kaalam-alam na pinagpe-pray mo siya, na ilalantad niya yung sarili niya kung ano siya.
Ngayon makikita mo doon kung ano yung kaya mo at hindi. Kaya napaka-importante na humihingi rin kayo ng gabay sa pastor ninyo. Kasi kapag hindi kayo humihingi ng gabay sa pastor ninyo, nagsasarili kayo ng pasya, problema yon. Mga kababayan, magpapasintabi ako ha. Okay lang ba? Magpapasintabi ako sa inyo ha. Hindi ko po kayo nililiit. Wala pong babae na masunurin. Yun talagang all out, susunod ako sa'yo. Hindi po ganun ng mga babae. Men, pagtatrabahukan mo yun, hindi yun bayabas na mahuhulog sa harap mo na may masunuring babae. Paano ko nasabi? Sardin pa lang, hindi sila sumunod. What makes you think na meron silang diploma, meron silang trabaho, mataas ang posisyon nila, nasusundin ka nila? Dahil lang, mahal kita, period. You have to prove yourself. Kaya nga sabi ng Bible, lead. At hindi lang basta mag-lead. Lead with love. Kailangan mararamdaman ng babae na yung leadership mo ay punong-puno ng pagmamahal sa kanya. Hindi naman pwedeng laging macho effect. Di ba? Umpog kita sa basel ko, hindi po pwedeng ganun yun. Lalo kung hindi susunod yung mga yan, maniwala po kayo. Mga minamahal, minsan kung kailangan po nating tindigan natin hanggat maaga. Nakakatawa sa ating mga tao, di ba? Minsan sinisisi pa natin ng Diyos. Lahat tayo guilty dito eh. Na yung nasa taas, sinisisi natin. Bakit may kasamaan? Bakit may brokenness sa lupang ito? Samantalang, hindi naman kasalanan ng Diyos yun eh. Kasalanan natin mga tao yun. Alam mo, anong patotoo? Yung dalawang unang tao sa hardin. Sila ang dahilan kung ba't tayo nagsasuffer. Bakit? Kasi mas pinili natin yung ating independence status ambitions kaysa magpailalim sa authority niya. Ngayon nagsasuffer tayo. Nagsasuffer yung mga marriages, mga wife, mga husband. Hindi po yan kasalanan ng Panginoon. Tayo po yan eh. Ngayon, binigyan tayo ng remedyo sa Bible na love your wife, submit to your husband. Naiintindihan ko yung sa mga unsaved eh. Pero yung sa mga saved, hindi ko maintindihan. Lagi nyo pong tatandaan, sa marriage, it takes two to tango. Bagamat hindi yun biblical yung kasabihan na yun. Pero partnership to eh. Kumbaga, ang tango, hindi mo siya masasayaw ng mag-isa. Ganon din ang marriage. So, kailangan merong loving na leader at supportive na submissive na katuwang. Now, ang problema natin ngayon sa panahon natin, ito aminin ko na po to. Hindi po akong pinakamagaling at hindi ko piniklaim na tayong church na to ang pinakamagaling pagdating sa counseling na to. Ang sinasabi ko lang yung problema natin na gusto natin maging parte din tayo ng solusyon. Marami pong nagtuturo, magaling magturo ng salvation, pero di magaling sa mga pamilya nila. Mga kalalakihan, ang una nating ministry, asawa natin. Amen. Mga anak natin. Walang saysa yung galing mo sa pagtuturo sa kahit anong doktrina at kahit gaano ka pakalalim sa mga tinuturo mong lessons at preachings, kundi mo naman nalilid ang asawa mo. Hindi mo naman nalilid yung mga anak mo. Sila ang unang ministry mo sa Panginoon. Kaya wag po natin gayahin yung mga sinauna na makapag-provide lang basta ibigay yung baon, yung pera, okay na. Hindi po ganyan ang Christian family. Ang Christian family po marami kang gagawin na paglilid sa kanila sa Panginoon. Kaya minsan tayo mga lalaki sinisisi natin, di ba? Sa iba. Ang frustrations kasi ng mga lalaki, hindi namin sinasabi. Pero sa isip namin, sinasabi namin yan. Hindi po kasalanan ng Panginoon yan. Kasalanan po natin. Tsaka pag nakita nyo na po sa pamilya nyo, yung tatay mo, di kumikibo. Huwag mo nang gayahin yun. Ako, meron ako sinabi sa asawa ko eh. One time nakita niya ako naka-checkered eh.
Sabi ng asawa ko, bagay sa iyo yung polo mo ngayon na checkered. Tapos sabi niya, di ba si tatay din, yung namatay mong tatay, mahilig din sa checkered. Sumagot ako sa asawa ko, hindi ako nag-checkered dahil sa kanya. Nag-checkered ako kasi gusto ko maging disente bilang lingkod ng Diyos at asawa mo. Kasi ang kinokopya na nating likeness, hindi kung sino, si Jesus Christ lang. Yun ang pinakamahalaga. Right. Right. Amen. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga sa akin yung tatay ko. Pero kung iikot pa rin ang buhay ko sa tatay kong namatay, mahal ko siya. Magiging unfair yon sa Diyos na bumuhay sa akin, nagligtas sa akin. And I think, kung save ang tatay ko, hindi rin siya magiging happy na mabubuhay ako para sa kanya. Ang sasabihin niya marahil sa akin, nak, huwag para sa akin, sa Panginoon natin. Right. At yun din po ang dapat ituro natin sa mga anak natin. Amen? Amen. Dapat matuto po tayo na magkaroon ng disposition. Hindi ko po sinasabing magaling yung pamilyang pinanggaling ko. Actually, hindi. Hindi. Pero that is the truth. Pero kung usapang Christian home, iba pong usapan yan. Hindi po yan pwedeng i-pattern sa kamag-anak mo lang. Kailangan po nakapattern yan sa salita ng Diyos. Lalo na kung yung mga kamag-anak natin hindi naman po mga Christians. At kung Christians naman, anong klase? So, dapat ko nakapako sa Galatians 2:20. Amen? Are you with me? Amen. So, this is the origin of sin dito sa ating mundo. At ito po yung pattern. Sabihin ko sa inyo. Eyes receive input. Minds twist truth. Desire and ambitions grows, then sin follows. Inuulit ko, ito yung eksaktong pattern na nangyari sa mag-asawang ito. Eyes receive input. Minds twist truth. Desires and ambitions grows, and then sin follows. So, meron po tayong mapa doon sa aking mga binanggit. Yung po yung mga direct na contrast sa Galatians 2:20. Direct na kontra doon sa not I but Christ. Ito yung mga direct na kontra doon sa ating church camp na nangyari noong nakaraang week in the Pursing Purpose. Nung Miyerkules, di ba? Sabi ko, pag-aralan natin yung reasons why we need to stop lying. Sabi doon, who had no guile in his mouth. So ang Lord Jesus Christ natin laging nakafocus sa sa truth ng Diyos. Never sa kanyang desires, never sa appearance ng kahit anuman o sino man na pwede siyang i-lead astray. Hindi dun sa magaganda at mga appealing sa mga mata niya. Kaya he never sinned. Kaya nga walang lumabas na guile sa kanyang bibig. So ang root ng kasalanan ni Eve ay what? Idolatry. Self-worship. She valued her own perceptions, her own wants, her own independence, more than she valued God's word and God's authority. Consequence, alam na natin kung ano nangyari. Nagbukas ang kanilang mga mata. Sabi nung as, magbubukas yung mata nila. Di ba? At magiging Diyos sila. Yun nga lang, hindi sila naging Diyos. Ano nang nangyari? Na-realize lang nila na nakahubad sila at nakaramdam sila ng matinding shame. Then, they hid from God. Nagtago sila. Namatay sila spiritually. And eventually, both of them died dahil dun sa kalagayan nila as sinners. Ano pa? Ito na rin yung simula ng pagpasok ng kasalanan sa bawat human life. Sa lahat ng creation, naapektuhan ang lahat ng creation. At lahat yun nagsimula sa mata ni Eva.
Kaya let's be discerning and honest sa ating mga sarili. Sa ating mga regular na tinitignan. Think, regular na naglalaro sa isipan natin. Desire, regular na ginugusto mo. At inaambisyon ko. At ninanasa natin. Act. Kasi ang regular na tumatakbo sa mga mata mo, yan din ang regular na magsasakay sa iyo at maghahatid sa buhay mo sa kinabukasan na nakalaan para sa iyo. So, ibig sabihin, nakadepende kung saan ka nakatingin. Conclusion. Si Eve, she kept looking at the forbidden tree. Particularly doon sa forbidden fruit. And that choice of what she saw caused everything to fall apart. Nasira po lahat dahil doon. Tama ang sinabi ng Panginoong Yesus sa Matthew 6:22 hanggang 23. Ingat tayo sa mga tinitignan natin. Kasi mamaya akala mo okay pa, yung pala great darkness na. What we see regularly does not just pass by our eyes. It sinks into our dispositions. It steers our desires. It shapes our decisions. If you keep looking at the wrong things, dangerous things, or sinful things, it will eventually lead you to your downfall. Gaya na nangyari kay Eve. Kasi nga, mga minamahal, everything in our lives crumbles, fails, or ends in ruin because of the things we constantly choose to look at. Kaya talagang masasabi natin, katotohanan, downfall starts with what you see. Shall we pray?